So ito pakinggan natin. Sabi ni Trillanes, sa July daw lalabas na yung warrant. Putang ina yan. Lumabas na yung Almoranas niya, yung warrant hindi pa. Ito naman, itong engot na to, sabi niya lalabas daw sa bago matapos ang 2024. Tangina niyan. Colmenares, pare-parehas kayo nila dilimang mga tanga. Si Dilima, hayop ka. Mula CHR hanggang DOJ siya, nagsenador pa. Alam mo ba kung ilang taon yun? Halos ano yun? 12, halos 15 years yun. Halos 15 taon na tinatrabaho ni Leila de Lima, si Duterte, hanggang ngayon, kahit isa. Wala pa siyang naisasampang kaso, kahit isa. Wala pa siyang ebidensya. Ngayon, etong tanga na to, kahit isang kaso, si Duterte sa Pilipinas, wala nga siyang kaso, ni hindi nga siya mag-qualify na makasuhan, pero iyak ng iyak sa ICC tong gunggong na ito. Utangin na ninyo. Sana yung ICC, dun na kayo tumira. O total naman, mas pinapanigan nyo yun kaysa sa bayan nyo. Akala ko ba bayan muna? Tangina ninyo, hindi nyo naman kabayan yung ICC, ibang bansa yan. Pangalan pa lang ng party list nyo, bayan muna. Unahin nyo yung interest ng bayan. Puta, interest yan ng ibang bansa Paano naging bayan muna yan? Putangin na mga sinungaling talaga kayo. Mga hayop kayo. O sige, pakinggan natin tong sasabihin nitong tanga na to. Ang tagal-tagal nang tumatakbo, hindi na nanalo. Huwag ka nang tumakbo, walang naniniwala sa'yo. Tangina, sino ka ba? Kahit maglakad ka sa kalsada, walang magpapaselfie sa'yo. Mas marami pa nagpapaselfie kay Jay Guevara kaysa sa'yo kasi Halloween kanina. Sabi ni Jay Guevara kanina, naglalakad kami sa BGs, ang dami nagpapaselfie sa kanya. Boss Dada, sabi mo to, sikat na ako talaga. Bakit? Ang dami nagpa-selfie sa akin. Sabi ko, tanga. November 31 kasi ngayon. Undas na, happy Halloween. Akala nila naka-costume ka. Sabi niya, gago yung mga yun naka-Amerikana pa naman. Ayun na nga. Naka-Amerikana ka pa. Naging kamukha mo si Naging kamukha mo si Danny DeVito. O sige, pakinggan natin sasabihin nito mga kasinungalingang mga hayop na ito. Wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest. Utangina, mas marunong ka pa? Utangina, hindi ka nga pinakikinggan dito sa Pilipinas, ipakikinggan ka pa ng ICC. So nag-ano lang naman pala siya, nagbigay lang siya ng kanyang tawag dyan? Ng kanyang analysis. Iti-terminate na daw ng ICC yung investigation nila. At maglalabas na daw ng warrant. Utangina. Napakagaling talaga ng mga makakaliwa, no? Against President Duterte, at least siguro before the end of this year. Jesus, putangina nyo, pag hindi yan, fake news na naman yan. Iisalalahin nyo ng Trillanes. Sabi ni Trillanes, July, wala pa din hanggang ngayon. Ikaw naman, end of the year. Ilagay mo na end of the world. Hayop ka. Lahat na lang. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Kailan? Paano mangyayari yun? Sabi nga ni Bongbong, hindi nga siya. Ayaw nga ng gobyerno na makialam ang ICC sa Pilipinas. Bakit? Baka mauna pa daw malibing. Baka una pa daw makulong si Bongbong kaysa kay Duterte sa dami ng kahayupang ginawa ng pamilya nila sa Pilipinas. Kaya hindi nila papapasukin yan. At kahit pumasok yan dito, yung ICC na yan, putang ina, sa tingin ba ninyo, yung pulis na pinakamamahal ni Duterte susunod sa mga ulul na yan? Tayo na, kung hindi susundin ng pulis yung ICC, hindi yan nila ma-aresto si Duterte. At kung utusan yung mga pulis na arestuin si Duterte, sigurado ako yan na ang hudyat ng gulo sa Pilipinas. Yan na ang hudyat ng gera ng mga mamamayang Pilipino laban sa mga dayuhan at sa mga nasa gobyerno.
Kapag ginawa nila yan, dyan natatalikod ang militar, dyan natatalikod ang kapulisan sa gobyerno. Kasi ang sabi ng konstitusyon, aalagaan ng sundalo at ng mga pulis ang konstitusyon at ang kapakanan ng mga citizens nito. Ng citizens ng Pilipinas. PRRD is a citizen of this country. And itong ICC is a foreign entity. Hindi ito Pilipinas. Hindi nga tayo miyembro nito. Kaya kung itong mga ulol na ito papasok dito, magkakagulo. At isa pa, kung si Leila de Lima nga, 15 taon, more or less, na dinivote niya yung sarili niya para makakalap ng ebidensya para makasuhan si Duterte, kahit isa, wala siyang naikaso. Ito pa kayang ICC na wala namang jurisdiction dito. Utang ina, panakot nyo na lang yan. Pero hindi na natatakot ang mga Duterte dyan. Hindi na sila natatakot dyan sa ICC na yan dahil putya, palapag pa lang dito sa Pilipinas ang mga yan, maniwala kayo. Tumatain na sa mga salawal nila yan. Oo, hindi nyo kayang kunin si PRRD sa Davao. Hindi nyo nga nakuha si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao eh. Si PRRD pa kaya? Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Tayo nakita mo ginagawa kasi for propaganda lang talaga to. Kaya nga sabi ko sa inyo, after na-expose talaga sila dito sa Senate inquiry na to. Ayon sa nakita natin sa Senate inquiry, wala talaga silang pinanghahawakan kay Duterte. Walang kaso, walang ebidensya, lahat ng mga inamin niya di umano sa Senado, hindi nila alam kung papaano magmamaterialize. Hindi nila alam kung papaano magagamit. Napakalinaw nung script, tinanong siya, totoo ba yung Davao Death Squad? Sabi niya, hindi totoo. Wala yun, chismis lang yun. Tinanong siya kung inutos ba niya na mamatay, napatayin yung mga suspect. Ang sabi niya, pagnanlaban. He's taking full responsibility sa lahat ng mga ng mga nangyari nung panahon niya. Both legal and not legal. So, papaano mo siya ikukulong doon sa mga pronouncements niya na yun? Hindi naman specific at hindi naman sarado. Yung sinasabi nilang command and responsibility, I take full blame. That's how a president supposed to act. Ganun dapat ang presidente. Umasta na ako ang mananagot sa lahat ng yan dahil ako ang presidente ng Pilipinas. Maganda o mabuti, akin yan. Hindi lang puro maganda, hindi katulad ng mga Marcos na pag maganda kanila, pagkapangit, sinisisi kung saan-saan. Yung bagyo, sinisi sa... Yung baha sa Bicol, sinisi sa global warming. Si PRRD, sa akin yan. Ako ang merong responsibilidad dyan. Ganun naman dapat ang presidente. Di ba? Mga Marcos, iwas ng iwas yan. Ang daming namatay nung panahon ng tatay niya. Tingnan mo, inaamin ba nila? Hindi. Hindi naman daw inutos ng tatay niya na patayin yung mga yun. Ganun din naman si PRD. Hindi rin inutos ni PRD na mamatay ang mga yan at patayin yung mga yan. Pero bakit sinisisi nyo sa kanya? Bilangin nyo ilan na namatay doon sa sa martial law. Bilangin din ninyo kung ilang mga kabataan na ngayon ang adik under administrasyon ni Bongbong. Diba? Kaya yung sinasabi natin, wala kayong nagawa noong mga panahon na nandiyan kayo. Si PRD, hindi na siya dati ang yabang-yabang nyo. Hindi kasi siya pwedeng sampahan ng kaso kasi presidente siya. Hindi siya meron siyang immunity, di ba? Meron siyang parliamentary immunity dahil presidente siya. 3 years nang di presidente si PRRD, isang kaso pa lang nasampan yun, na-dismiss pa. Yung kaso ni Franz Castro na grave threat.
Yun na lang isinampan nyo, puta na dismiss pa. Tapos ngayon, gusto nyo maniwala kami na papasok na tong ICC. Tangina, kung ako ICC, hindi ako makikialam. Bakit? Tangina, kayo nga, wala kayong nakitang ebidensya laban sa kanya eh. Anong ebidensyang makukuha namin? Hindi naman kami dyan nakatira. So, ibig sabihin, yung investigasyon nito, kung lalabas sa investigasyon ng ICC na guilty si Duterte, alam mo na kagad na politika, mabibisto sila. Bakit? Wala kahit na isang kaso si PRRD dito sa Pilipinas, hindi na siya presidente ha. Buti sana kung presidente siya panghabang buhay. Hindi eh. Presidente lang siya ng 6 na taon and 3 years na siyang private citizen. Bakit hindi pa rin siya nasasampahan ng kaso? Sabi ko nga sa inyo, for propaganda lang yan. Wala silang makitang pangit na pwedeng ikasira ng mga Duterte bukod dito sa sa usapin na ito. Kaya ayan, ICC, yun ang panakot nila, baka sa susunod na, baka itong buwan na to, sa susunod na buwan, lumabas na yan. Pag hindi lumabas, lalabas na yan, itong bago magmahal na araw. Pag di na naman lumabas, lalabas na yan, bago lumabas si Jose Marichan. Kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na paniniwala mo yan? Naniniwala ka rin na mananalo ka sa Senado eh, pero ilang Senado na yung tinakbuhan mo, lagi kang talo. Lahat ng pinaniwalaan mo, palpak. Ang tagal nyo ng aktivista, hanggang ngayon, nakuha nyo na ba yung mga gusto nyo? Yung mga pinangarap nyo, bata ka pa, aktivista ka na, wala ka pang salamin. Sumisigaw ka na sa kalsada eh. Ano na bang mga nakuha ninyong pagbabago sa bayan? Simula nung naging aktivista ka, ilang taong ka na aktivista? 50 years? May sinasabi ka pa na, biktima ako ng martial law. Biktima ako ng martial law, tinali ako ng wire. Akala ko mamamatay na kami. Tapos kampi mo si Bongbong ngayon. Si Eta Rosales, ginahasa ako nung panahon ng martial law. Buisit yan si Marcos Sr. O, nasa na si Eta Rosales ngayon? Buhay pa ba yun? Ang style nyo, bulok. Oo, galit lang kayo kapag hindi siguro kayo binabayaran. Pero pag binayaran na, patay na si, putang mantakin mo, namatay na si Eta Rosales. Namatay na si Eta Rosales, ikaw kailan ka susunod? Mantakin mo si Eta Rosales, ang tagal na naging aktivista, naging congresswoman. Ang tagal ni Eta Rosales na buhay, wala siyang nabago. Ang dami niyong mga aktivista si Satur Ocampo nga, mamamatay na rin eh. Walang nabago. Yung mga dati mong kasamahan, sino yun? Si Boy Lipstick? Si yung mahaba-baba. Oo. Ang dami nyo ng mga isinigaw sa kalsada, ang dami ng laway nyong tumalsik sa Katipunan at saka sa Rotonda. Wala pa rin naman kayong nabago. Ay na, sinong maniniwala sa'yo at sinong mapapaniwala mo sa mga analysis mo eh. Ay na, wala kang naniniwala sa'yo. Baka pati pamilya mo hindi bumoto sa'yo nung eleksyon eh. O yan, si Renato. Oo, si Renato, kita mo. Nung panahon ni Noy Noy, ang ingay. Nung panahon ni Gloria, ang ingay. Nung panahon ni Duterte, sobrang ingay. Nung panahon ni Pinoy, biglang nanahimik. bayan muna. Kapag nangyari ito, ang dating Pangulong Duterte anya ang magiging kauna-unahang Asian na sasailalim sa isang pagdinig sa ICC. Sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado noong October 28, sinabi nitong inutusan umano niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban sa operasyon. Ang pahayag na ito, mas pinalalakas pa umano ang kaso laban sa... Ganun naman talaga. Sige, bumunot ka. Bumunot ka. Bumunot ka. Bumunot. O, di putang ina. Patayin mo. Bumunot eh. Ang mahirap nun, yung hindi bumunot. O, halimbawa ako, inudyukan ko. O, inudyukan kita. Maasarin mo. Para pag bumunot, patayin mo.
O, ang tanong, meron bang aamin na pulis na ganun? Na, opo, binunutan ko tapos inasar ko. Ayaw bumunot, pinatay ko na. Sinong tangang pulis ang aamin na ganyan? Diba? Sinong bobong pulis ang aamin? Di pag inamin mo yan, di puta pati ikaw nakulong. Walang tangang pulis na aamin yan. Kasi nga, hindi yan nangyari. Pwedeng iutos yan sa pulis, pero it's up to the police kung susundin nila o hindi. Kaya nga meron yan silang mga batas na sinusundan. Rules of engagement. Meron silang mga, meron silang mga parang assault style, di ba? Meron silang Biblia na sarili kung papaano nila yung mga operational procedures. Tanginan yan, walang nakalagay sa operational procedures na pag sinabi ng presidente, masama o mabuti, sundin nyo. Walang ganun. Mga tanga. Sa kanya sa ICC. Kaya naman umaasa ang mga abogado gayon din ang mga kaanak ng EJK victims na makikipagtulungan na sa ICC ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand. Tangina, tinan mo, Duterte ikulong, Marcos singilin. Tangina nyo. Bakit si Duterte lang ikukulong nyo? Ba't si Marcos ayaw nyo nang ikulong ngayon? Tangina, dati gusto nyo ikulong yan Gusto nyo nga masilya elektrika yan nun Noong ang ililibing ni Duterte yung tatay niyan dyan sa libingan ng mga bayani, putang ina, nag-rally pa kayo Tapos ngayon, si Marcos sisingilin nyo lang. Saan? Saan nyo sisingilin? Ano yun? Pag nasingilin nyo na, puta ba't hindi ba kayo binayaran pa? Tinan mo, halatang-halatang bayaran no? Halatang-halatang bayaran ni Marcos tong mga to. Bakit? Tinan mo, Marcos singilin. Singilin daw si Marcos. Puta, Marcos, bayaran mo kasi. Oo, kasi ayan na, sinisingil ka na Umaasa kayo sa umaasa kayo sa bayad ni Bongbong kaya hindi nyo binabanatan Kasi pwede naman Marcos singilin at ikulong. Pero hindi, sinisingil nyo lang Ang hirap. Magkano ba kasi binabayad sa inyo yan? Delayed yung payment. Juan de la Cruz. Delayed kasi naniningil sila Marcos, singilin. Tangina, nakailang tanggol na sila sa iyo, Marcos. Bayaran mo naman. Walang hiya naman Nan Marcos Jr. Para sa kanila, mahirap makamit ang hustisya sa Pilipinas bunsod ng umiiral na justice system. We still encourage President Marcos na to cooperate with... Oy, putang ina, bati na kayo. Bati kayo? Gago, sabi mo, winalang hiya ka ng tatay niyan. Gigil na gigil ka kay Marcos Sr. Kamo, tinali ka ng wire, inihiang ka sa muka, tinumbong ka, di ba? Di ba ang dami mong kinukwento noon, umiiyak-iyak ka pa pag kinukwento mo yung karanasan mo nung martial law, tapos puta ina ngayon, bati kayo nung anak? Wow! So ngayon, sasabihin nyo, hindi pwedeng ipasa sa anak yung kasalanan ng ama. Puta ina, dati hindi. Pati sa mga aso, galit kayo. Basta Marcos. Tanginang galing-galing mo, Colmenares. The ICC fully, and second, of course, to return to the ICC, but the shift in policy is already a major, departure from their previous stance. Sa dami ng hinawakan ng NUPL-NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman, isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Wala kayo kalaban-laban, putangin na addict yung anak mo Kung hindi ba naman pusher yung anak mo, kung hindi sana nagdroga, putangin na kung ikaw sana naging mabuti kang nanay, pinigilan mo yung anak mo magtulak ng shabu, di sana buhay pa yan. Tanginan nyo, kayo pa may kasalanan, kami pa may kasalanan. Kasalanan pa ng pamahalaan na yung anak mo, puta, kriminal. Uy, pucha. Gano ba ka-special yung anak mo sa dami ng sumuko, sa dami ng mga nakulong, nabuhay? Bakit yung anak mo namatay?
Bakit hindi lahat nung namatay, ba't yung anak mo lang? Ibig sabihin, yung anak mo lang lumaban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin papasukin ng ICC at isuko na ito si Duterte. Tanga talaga, putang ina. Alam mo, mga walang ayam. Ito pa ngayon, isang gunggong. Tala sa tweet naman ni dating Senador Sonny Trillanes na i-transmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Maging ang transcripts din umano na mga nakalipas na hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng EJ case. Lahat umano ito magagamit sa ICC trial. Dami mong alam, Trillanes. Ay na problemahin mo kung mananalo ka sa Caloocan. Pag hindi ka nanalo sa Caloocan, puta, wag mo nang asahan na mananalo ka dyan sa ICC mo. Kung hindi mo kayang kumbinsihin yung mangilang-ngilang tao ng Caloocan para maniwala sa'yo, Trillanes, ito kung hindi mo mapaniwala yung ilang libo lang, ilang daan libo lang na mga residente ng Caloocan, pag di mo sila napasunod sa'yo at napapaniwala sa mga kalokohan mo, ibig sabihin, wala kang silbi. O paano mo mapapaniwala yung, yung buong Pilipinas tungkol dyan sa ICC mo? Masyado ka kasing pasikat. Wala ka ng pag-asa sa ni Trillanes. Ang tingin ng tao sa'yo, ipis. Mas mababa pa uri mo sa ipis, ni Trillanes, maniwala ka. Itinanggi naman ng Quadcom overall chairperson na si Representative Robert Ace Barbers na nagbigay ng transcripts ang 4 House panels sa ICC. Kita mo, napakasinungaling pala talaga nito ni Trillanes. Mantakin mo, sinasabi ni Trillanes na nagbigay siya. Nagbigay siya sa ICC ng mga transcript. Pero itong mismong Quadcom, dinidina yun. Putangin na talaga to si Trillanes, propagandista talaga. Kaya ang tawag sa'yo sa Congress, hari ka ng chismis Chismoso ang tawag sa'yo Mahilig ka lang mang-intriga, Trillanes. Ultimong Congress, hindi naniniwala sa'yo. Mantakin mo kaaway na ng Kongreso yung mga Duterte, kaaway mo rin yung mga Duterte, nagkampi na yung dilaw at saka yung pula. Nung kumakampi ka sa kanila, tinakwil ka pa nila. Putya, ganun kababa ang uri mo. Ganon kababa ang uri mo. Sabi sa Net25, andun si Trillanes sa hearing ng Quadcom. Ginagawa niya dun. Kailangan ba ng bomb sniffing dog doon? Aso yan Hindi kasi tingnan mo dati yung mga dilawan tae, galit na galit sa mga loyalista nga. Dahil daw sa mga ginawang atrocities ni Marcos Sr. Gigil na gigil sila. Mantakin mo ngayon, magkakakampi na sila. Natiis nila yung baho ng mga bibig nila pare-pareho. So okay na sila sa isa't isa. Si Trillanes gustong sumama, pare-parehas daw naman sila ng isinisigaw. Puta, tinabla siya. Trillanes, wag ka na. Tangina ka. Oo, mas mababa pa uri mo sa surot. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, and release it to the ICC. Kasi amin is we will not be bothered by the request of the ICC. Bahala sila if they want to access. Para naman kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya wala itong otoridad na maglabas ng warrant of arrest laban sa kahit sino mang mamamayan ng bansa. Sakali namang baguhin ni PBBM ang posisyon nito at makipagtulungan sa ICC, pagsusuko umano ito ng jurisdiksyon ng bansa at maituturing na pagsira sa tiwala ng publiko. Rosalie Coz. Lagi naman natin sinasabi yan na wala silang jurisdiction sa atin. Kasi nga, naipaliwanag na rin yan noon na ang ICC ay pwede lang pumasok sa isang bansa kasi yan International Criminal Court. Kung ang korte dito sa bansa na ito ay hindi na talaga mapagkakatiwalaan, sira na,
wala na talagang silbi, hindi na sila makapag-hearing, hindi na sila makapag-convict. Ayan, dyan pwedeng pumasok ang ICC sa mga miyembro niya. Pero kung katulad dito sa Pilipinas, gumagana ang batas, nakalaya si De Lima dahil gumugulong ang batas. Hindi ba? Gumagana yung mga piskal, gumagana yung mga MTC, gumagana yung mga RTC, gumagana ang Supreme Court. Buhay pa naman si Boying Rimulya. So ibig sabihin, gumagana ang justice system dito sa Pilipinas. So bakit natin kailangan ng ICC?